Magandang araw sa'yo. Salamat sa pag-share ng mga source mo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay marahil isa sa mga pinakamatanda at pinakamabigat na tanong. Kung ang Diyos ay perpekto, makapangyarihan, bakit parang puno ng kasalanan at pagdurusa ang mundo? 'Di ba? At itong mga materyales na binigay mo, naglalatag sila ng isang parang particular na sagot. So, ang misyon natin ngayon ay himayin yung lohika. Titingnan natin lahat mula sa ideya na, teka, hindi pa pala tapos ang paglikha hanggang sa papel ng free will, ng krus at yung huling paghuhukom. Tama. Ang gagawin natin ay, kumbaga, susubukan nating intindihin yung buong sistema ng paniniwala na nandun. Hindi ito para mangkumbinse ha, kundi para lang makita natin kung paano nagkakabit-kabit yung pag-ibig, kalayaan at katarungan sa isang malaking kwento. Parang para tayong nag-aaral ng isang blueprint. Pagtingin natin ay nilikha ang perpektong mundo tapos sinira ng kasalanan. Para bang isang magandang vase na boom, nabasag. Pero isa sa mga unang ideya na tumalon sa akin mula sa notes mo ay parang binabaliktad yan. At yung siguro yung pinakapundasyon ng buong argumento. Sinasabi sa mga source mo na baka mali yung paunang premise natin. Paano kung ang paglikha ay hindi isang natapos na produkto na nasira, kundi isang proyektong ginagawa pa lang? Isang work in progress, kumbaga. Sa ganitong pananaw, ang kasalanan ay hindi isang system error. Hindi pagkakamali ng lumikha. Exactly. Sa halip, mga pansamantalang gusot lang sila sa isang obra na hindi pa kumpleto. Teka, medyo challenging yan. Kasi kung work in progress, hindi ba parang sinasabi na rin natin na ang Diyos ay lumikha ng isang bagay na depektibo sa simula? Parang salungat yun sa ideya ng perpektong manilikha. Magandang punto. At yan mismo ang tinutugunan ng mga teksto mo. Ang argumento ay hindi depektibo ang disenyo. Ang may yugto ay yung proseso. Parang isipin mo isang sculptor. Kapag gumagawa siya ng obra mula sa isang bloke ng marmol, sa simula, magulo pa yan, di ba? Maraming tapyas, alikabok, pero hindi mo sasabihing pumapalpak siya. Okay, sasabihin mong nasa proseso pa lang. Oo, ganun daw ang pagtingin dito. At yung huling yugto, yung paghuhukom, yun yung huling pagpino, yung paglilinis para lumabas na yung tapos at perpektong obra. Okay, nagets ko. So, hindi pagkakamali, kundi isang kinakailangang yugto. Kung ganon, ang tanong ngayon ay, bakit kailangan ng ganito kahabang proseso? At masakit na proseso? Sabi nga sa materyales mo, kayang-kaya naman ng Diyos na puksain na lang lahat at magsimula ulit, di ba? Parang sa drawing, lukutin mo lang yung papel, tapos kuha ka ng bago. Bakit hindi ganon? Argumento kasi ay ito. Ang gusto ng Diyos ay isang pamilya, isang kaharian ng mga nilalang na pinipili siyang mahalin. Hindi mga robots na nakaprograma lang sumunod. Kasi kung ang pagsunod ay dahil lang sa takot na madali niyang gawin, di ba, puksain lang ang susuway, hindi yun tunay na pag-ibig, pamimilit yun. At hindi raw yun ang makakaumpleto ng kanyang layunin. So mas mahalaga pala yung kalidad ng pagsunod, yung galing sa pag-ibig, hindi sa takot. May na-highlight ka sa source na 3 malalaking hakbang para ma-achieve ito? Pwede nating himayin yun? Sige, malinaw yan. Una, syempre, yung paglikha mula sa wala. Creation ex nihilo. Doon nagsimula ang lahat. Pangalawa, at ito yung medyo komplikado, yung pagpeperpekto ng malayang kalooban. At ang mekanismo raw dyan ay ang krus. At pangatlo, yung huling hakbang sa paglilinis. Yung pagtatapon sa dagat-dagatang apoy ng lahat ng piniling manatiling laban sa disenyo. Sa isa sa mga source mo, ginamit pa yung Korean term na pulmot o bulmot. Okay, tutukan natin yung pangalawa, yung krus. Kasi parang dyan nakasabit lahat eh. Paano eksaktong pineperpekto ng krus ang malayang kalooban? Kasi madalas ang pagkakarinig natin dyan ay para sa kapatawaran lang ng kasalanan. Oo, dito parang mas pang-edukasyon ng dating. Ang paliwanag sa mga teksto mo ay hindi raw kayang mahalin ng isang nilikha ang Diyos ng kusa kung hindi muna niya nauunawaan ang klase ng pag-ibig ng Diyos. At ang krus daw ang pinakamalinaw, pinakasukdulang demonstrasyon ng pag-ibig na yon.
So hindi lang siya basta display. Hindi lang. Sabi sa sources mo, ito rin yung mekanismo kung saan nagtagpo ang hustisya at pag-ibig. Nabayaran yung kasalanan para maibigay ang kapatawaran nang hindi sinasakripisyo ang katarungan. So parang isang aklat na binuksan para ipakita ang karakter ng Diyos at kapag nabasa at naunawaan nyo ng tao, anong nangyayari? Eksakto. Kapag naunawaan daw ng isang nilalang yung lalim ng sakripisyong yon na yung manlilikha mismo ang nagbayad para sa pagkakamali ng nilikha, doon daw nagsisimulang tumubo yung tunay na pag-ibig pabalik. At ang pag-ibig na yon, ayon sa sources, ay kusang loob na naipapakita sa pagsunod. So nagiging natural na siyang tugon. Oo, nagiging natural na response ng pasasalamat at pagmamahal, hindi na isang mabigat na obligasyon. Doon nagiging perpekto ang malayang kalooban, kapag malaya mo nang pinipilil ang tama kasi minamahal mo kung sino ang nagtagda nito. Nagets ko. At kung may ilan na malayang pipiliin ang pagre-rebelde, yan na yung magdadala sa atin sa mabigat na bahagi, ang paghukom. Paano tinatalaki ng sistemang ito ang katarungan nang hindi nagmumukhang, alam mo yun, malupit? Dito rin nag-aalok ng isang napaka-nuanced na paliwanag yung mga source mo. Iba sa karaniwang one-size-fits-all na impyerno. Ang isa sa mga pununahing punto ay dapat proporsyonal ang parusa, katumbas ng bigat ng kasalanan. Okay, may grading system, kumbaga. Pero teka, paano mo naman susukatin yung kasalanan para maging perfectong katumbas ang parusa? Parang imposible yan. Sino magsasabi kung gaano kabigat ang isang kasinungalingan kumpara sa isa pa? At yun mismo ang lohika kung bakit ayon sa pananaw na ito, tanging Diyos lang ang makakagawa. Kasi ipinunto sa mga dokumento mo na kung ang isang taong nagkasala ng maliit ay tatanggap ng parehong walang hanggang parusa, gaya sabihin na nating ni Satanas, magkakaroon ng duda yung mga natitirang nilikha sa katarungan niya. Okay. At kapag may duda, hindi makukumpleto yung layunin na magkaroon ng isang universo na lubos na nagtitiwala sa kanya. Magkakaroon ng bulungan na, oo, mabuti siya, pero hindi siya ganap na patas. So mahalaga yung proporsyon. So yung katarungan, hindi lang para parusahan, kundi para patunayan sa mga natira na tama ang sistema. Heto pa yung isang nakakagulat sa source mo. Yung dagat-dagatang apoy o bulmot ay maaring walang hanggan, pero ang pagdurusa para sa kasalanan ay hindi para sa lahat. Paano yun? Medyo technical yung paliwanag doon pero consistent. Ang parusa ay para bayaran yung utang ng kasalanan. Kapag nabayaran na, based sa proporsyonal na hatol, ang mga nagkasala, hindi sila mabuhay ng walang hanggan sa pagdurusa. Sa halip, babalik sila sa pinanggalingan nila, kawalan, non-existence. Wow! So hindi eternal torment, kundi eternal destruction. Bakit? Anong dahilan sa likod niyan? Simple lang daw ang dahilan. Ang parusa ay para sa katarungan, hindi para sa pagbabago ng puso. May malakas na punto yung source mo. Kung hindi sila tumugon sa pag-ibig na ipinakita sa krus, tiyak na hindi rin sila tutugon dahil lang sa pagdurusa sa apoy. Make sense? Hindi nakaka-convert ang parusa. Oo. Kaya pagkatapos ng paghuhukom, kapag bayad na lahat, maging ang konsepto ng kamatayan at Hades, itatapon na rin daw sa apoy. Bakit? Kasi hindi na sila kailangan. Tapos na ang papel nila. Doon pa lang masasabing tapos na talaga ang proyekto ng paglikha. Okay, grabe ang bigat. Meron ding isang medyo philosophical na bahagi sa mga source mo tungkol sa kaalaman ng Diyos. Sinasabi doon na bago pa man magsimula ang lahat, alam na niya kung sino ang susunod at sino ang hindi. Teka, kung alam na niya in advance, paano pa naging tunay na malaya ang pagpili? Parang scripted na. Yan yung classic na tanong ng foreknowledge at free will. Sinubukan itong sagutin ng source mo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin ng ating limitasyon. Tayo raw kasi nabubuhay at nag-iisip sa loob ng espasyo at oras. Dalawang bagay na nilikha rin lang. Ang pananaw natin linear. May kahapon, ngayon, at bukas. Pero para sa Diyos na nasa labas niyan, hindi raw ganun. Paano natin yun mai-imagine? May analogy para dyan. Isipin mo na, ang kasaysayan ay isang mahabang parada. Tayo, nandun tayo sa kalye, kasama sa parada. Ang nakikita lang natin yung nasa harapan at likuran natin. Limitado. Pero ang Diyos,
Ayon sa pananaw na ito, parang nasa rooftop ng isang mataas na gusali. Mula doon, nakikita niya ang buong parada ng sabay-sabay. Ang simula, gitna at wakas. Oo, isang kompletong larawan. Para sa atin, sunod-sunod na pangyayari. Yung pagkaalam niya sa dulo ay hindi raw nangangahulugang siya ang nagdikta. Nakita lang niya yung kabuuan. Pero may mahalagang paalala yung source mo dito. Ito'y isang babala laban sa labis na espekulasyon. Ang kaalaman natin ay hanggang doon lang sa kung anong ipinahayag. Ang subukang unawain ng isip ng isang nilalang sa labas ng oras, parang Lampas sa kakayahan natin. tama. Parang sinusubukan ng isang 2D character na intindihin ang 3D world. Malinaw. So, nanatili sa kung anong nakasulat. Okay, lahat ng ito bumubuo ng isang komplikadong sistema. Pero bumabalik ako sa pinakaugat ng problema. Sa instigator ng lahat, hindi kumpleto tong usapan kung wala ang tanong, bakit hindi na lang agad pinuksa ng Diyos si Satanas? 'Di ba? Kung siya ang makapangyarihan, bakit hinayaang manggulo? At dito, diretsuhan ang sagot ng mga source mo. Ang dahilan daw ay kung ginawa yun ng Diyos agad-agad, ang mensaheng matatanggap ng ibang nilikha, mga anghel halimbawa, ay huwag kang sasalungat kundi buburahin ka. Ah, Ang pagsunod na mabubuo mula doon ay galing sa takot. Hindi pa napatutunayan sa harap ng buong universo yung katuwiran at pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon pa rin ng duda na baka may punto si Satanas at tinakpan lang ng Diyos ang bibig niya gamit ang dahas. so parang isang cosmic object lesson. Kinailangan hayaang mangyari ang buong rebelyon mula simula hanggang wakas para mapakita sa lahat na ang daan ng pag-ibig at pagsunod ay tunay na mas superior. Eksakto. Kailangan hayaang maubos ng kasalanan ng sarili niyang lohika hanggang sa makita ng lahat yung bunga nito, kamatayan at pagkasira. Sa dulo ng lahat, kapag ang rebelyon ay nagapi hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa pagpapakita ng isang mas mabuting daan, yung daan ng krus, wala nang sino man sa universo ang makakapagsabi na hindi patas ang Diyos o na may mas magandang alternatibo. Doon pa lang matatamo yung tunay at pangmatagal na kapayapaan na nakabatay sa malayang pag-ibig. So, kung pagsasama-samahin natin ang lahat, ang lumalabas na larawan mula sa sources mo ay isang pananaw kung saan ang paglikha ay isang proseso, ang layunin, bumuo ng mga nilalang na may kakayahang umibig ng malaya, at ang kasalanan, hindi siya aksidente, kundi isang pinahintulutang pansamantalang problema sa loob ng prosesong yun para may patunayan. Tama. At ang paghuhukom ang huling kinakailangang hakbang para linisin yung proyekto. Ang sentro ng lahat ay yung ideya na ang tunay na pagsunod ay bunga lang ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yon natututunan lang sa pag-unawa sa krus. Lahat ng iba pa, yung paghuhukom, yung parusa, yung pagpapahintulot sa kasamaan, pantusok lang sa pangunahing layunin na yun. Bilang panghuling kaisipan para sa'yo, heto ang isang tanong na pwede mong pag-isipan. Kung tatanggapin natin yung lohika ng mga tekstong ito, kung saan ang pag-ibig sa Diyos ay naipapakita sa pagsunod at yung pag-ibig na yun ay nagmumula lang sa pag-unawa sa pag-ibig na ipinakita sa krus, paano nito binabago ang pagtingin mo sa konsepto ng pagsunod? Mula sa pagiging isang listahan lang ng mga bawal, patungo sa pagiging isang natural na tugon sa isang relasyon.